Hindi pinayagang makasakay ang mag-ama sa loob ng bus dahil wala silang sapat na pera. Pero ilang linggo ang makalipas ay halos atakihin sa puso ang bus driver sa kanyang natuklasan tungkol sa mag-ama. Palubog na ang araw sa abalang lungsod, nagbibigay ng mahahabang anino sa mga kalye. Kasama ng mga nagmamadaling tao ay isang ama at ang kanyang batang anak na naglalakad ng pagod na pagod sa bangketa. Mahigpit na hawak ni Carlos ang kamay ng anak niyang si Lucas habang papalapit sila sa hintuan ng bus. Pagod na pagod ang mukha ni Carlos pero may bakas ng determinasyon sa kanyang mga mata. Si Lucas naman ay tumitingin sa kanya ng may halong tiwala at pagod. Si Carlos Rodriguez ay isang taong matibay at may matatag na kalooban. Siya ay nasa 30 taong gulang na. Marami na siyang pinagdaanan, ngunit palagi siyang nagpapatuloy. Isa siyang bihasang karpintero, isang trabahong namana niya mula sa kanyang ama. Magaspang at matibay ang kanyang mga kamay, tanda ng mga taong ginugol sa paghubog ng kahoy upang maging maganda at kapaki-pakinabang na mga bagay. Ngunit tinamaan sila ng matinding krisis sa ekonomiya at nawalan siya ng trabaho. Nahihirapang maitawid ang kanilang pangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling umaasa si Carlos at determinadong bigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanyang anak. Si Lucas naman na nasa edad na 8 ay isang matalinong bata. Namana niya ang kulay brown na mata at maitim na buhok ng kanyang ama. At ang kanyang muka ay laging may ngiti na kayang magpatunaw ng puso ng sinuman. Mahal na mahal ni Lucas ang kanyang ama at hinahangaan ito. Gustong-gusto niyang pakinggan ng mga kwento tungkol sa mga ginagawang muebles at bahay ng kanyang tatay at pinapangarap na balang araw ay makatrabaho siya nito. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, hindi nagrereklamo si Lucas. Lubos na nagtitiwala sa kanyang ama at laging nakikita ang kasiyahan sa maliliit na mga bagay. "Papa, sasakay ba tayo ng bus ngayon?" tanong ni Lucas. Puno ng pag-asa ang boses. Ang kanyang maliliit at malalambot na daliri ay mahigpit na nakahawak sa magaspang at pagod na kamay ng kanyang ama. Tanda ng kanyang pagdepende at malalim na pagmamahal. Bumuntong hininga si Carlos. Kinuha ang kanyang pitaka at binilang ang ilang bariyang natitira. "Sana iyo," sabi niya. Kinukusot ang buhok ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na protektahan ang anak mula sa mapait na katotohanan ng kanilang sitwasyon. "Tignan natin kung sapat ang pera natin." Habang papalapit ang bus, nakaramdam ng kaba si Carlos. Buong araw silang naglakad, naghahanap ng trabaho. Ang mahabang oras ng paglalakad ay nakakapagod lalo na kay Lucas, na nagpapakita ng kahangahangang tiyaga para sa isang batang tulad niya. Nawalan ng trabaho si Carlos 1 buwan na ang nakalilipas at napakahirap makahanap ng bago. Sa iilang barya sa kanyang pitaka, alam niyang maliit ang tsansa nilang makasakay sa bus. Huminto ang bus at bumukas ang mga pinto. Lumapit sina Carlos at Lucas, pero bago sila sumakay, itinaas ng driver ang kanyang kamay. "Mga tiket, pakiusap," sabi niya, na merong malamig ang tono. Ang driver na nagngangalang si Bill Simons ay kilala sa kanyang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Meron na rin itong katandaan, may uban at seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Nagmamaneho na siya ng bus ng higit sa 2 dekada. Naniniwala siya sa kaayusan at disiplina. Kadalasang hindi nakikita ang mga kwento sa likod ng mga muka ng mga sumasakay sa kanyang bus. Pinakita ni Carlos ang ilang barya na meron siya. "Ito lang po ang meron kami," sabi niya. Pilit na pinapanatili ang kalmado ng boses. "Pwede po ba kaming makasakay? Mahaba pang lalakaring pauwi at pagod na po ang anak ko." Tinignan ng driver ang mga barya at umiling. "Pasensya na pero may mga patakaran tayo. Walang tiket, walang sakay." Ang boses ng lalaking si Bill ay malamig, walang pakikiramay. Sa dami ng kanyang karanasan sa mga mahihirap na pasero, naging matigas na siya at bihirang magbigay ng konsiderasyon sa takot na magdulot ito ng kaguluhan at kawalan ng disiplina. Naramdaman ni Carlos ang pag-agos ng pagkadismaya at desperasyon.
Pakiusap po sir. Pagsusumamo niya. Pagod na po kami kahit ngayon lang. Hindi nagbago ang ekspresyon ng driver. Hindi ako pwedeng gumawa ng exception. Matigas niyang sabi. Sige na, pakiusog na lang, lumabas na kayo. Halos madurog ang puso ni Carlos habang naramdaman niya ang mas mahigpit na pagkakahawak ni Lucas sa kanyang kamay. Malalim na bumuntong hininga siya at lumayo mula sa bus. Ramdam ang bigat ng pagkadismaya ng kanyang anak. Pinanood nila ang bus na papalayo. Ang mga ilaw nito'y naglaho sa distansya. Tumingin si Lucas sa kanyang ama. Pilit na inuunawa ang nangyari. Bakit po hindi tayo nakasakay, Papa? Lumuhod si Carlos sa harap ng kanyang anak. Pilit na ngumiti ng mapanatag. Minsan, may mga tao talagang sobrang higpit lalo na sa pagsunod sa mga patakaran. Paliwanag niya. Pero ayos lang, malalakas tayo. At makakauwi tayo ng magkasama. Tumango si Lucas. Buo ang tiwala sa kanyang ama. Okay, Papa. Sinimulan nila ang mahabang paglalakad pa uwi. Ramdam ni Carlos ang sakit ng pagtanggi at ang bigat ng kanilang kalagayan. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para kay Lucas. Pero ang mga pangyayari sa araw na iyon ay labis na nagpahirap sa kanya. Habang naglalakad sila, hindi maiwasang isipin ni Carlos kung ano ang naghihintay sa hinaharap at kung papaano niya may bibigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Ang hindi nila alam, ang mga nangyari pala ng gabing iyon ay magdudulot ng serye ng mga pangyayari na magbabago sa kanilang buhay at magpapatibok ng puso ng taong nagtakwil sa kanila. Patuloy na naglakad sina Carlos at Lucas pa uwi. Ang kanilang mga yapak ay marahang nag-e-echo sa madilim na mga kalye. Tahimik na ang lungsod. Nagbigay daan sa isang mas mapagnilay-nilay na kapaligiran. Mahigpit na hawak ni Carlos ang kamay ni Lucas. Kumukuha ng lakas mula sa inosenteng tiwala ng kanyang anak. Habang naglalakad, tumingala si Lucas sa mga kumikislap na bituin. Sinusubukang panatilihing mataas ang kanyang espiritu. Papa, makakahanap po ba kaya tayo ng trabaho bukas? Pilit ngumiti si Carlos kahit na masakit ang kanyang puso sa kawalang katiyakan. Sana anak. Kailangan lang natin magpatuloy. Huwag susuko, di ba? Masiglang tumango si Lucas. Ang kanyang pagiging optimismo bilang bata ay lumalabas. Tama po, Papa. Makakahanap tayo, sigurado po ako. Naramdaman ni Carlos ang halo ng pagmamalaki at lungkot. Ang hindi matinag na tiwala ng kanyang anak sa kanya ay parehong nagbibigay lakas at paalala ng mabigat na responsibilidad na kanyang dala. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang maibigay ang kailangan ni Lucas, upang matiyak ang magandang kinabukasan para sa kanya. Pagliko nila sa isang kanto, napansin ni Carlos ang isang maliit na parke. Ang mga playground equipment ay nagpakita ng mahabang anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagpasya siyang magpahinga sandali. Bigyan ng pagkakataon si Lucas na magpahinga rin. Pumunta sila sa isang bench malapit sa mga swing at tumupo si Carlos. Kinakalong si Lucas. Papa, pwede po ba ako maglaro sandali? Tanong ni Lucas. Ang mga matay nagliliwanag sa tuwa dahil sa kanyang nakitang playground. Nag-atubili si Carlos, tapos tumangot. Sige, pero sandali lang ha. Mahaba pang lalakarin natin pa uwi. Tumakbo si Lucas papunta sa mga swing, pansamantalang nakalimutan ng pagod. Pinanood siya ni Carlos. May ngiti sa kanyang mga labi. Ang makita si Lucas na masaya kahit sandali lang ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa hirap ng araw na iyon. Habang naglalaro si Lucas, bumalik sa isip ni Carlos ang kanilang engkwentro sa bus driver. Hindi niya maiwasang makaramdam ng halo ng galit at lungkot sa pagtanggi na kanilang naranasan. Pero alam niyang ang pagtuon dito ay walang magagawa. Kailangan nilang magpatuloy gaano man kahirap. Habang siya'y nag-iisip, may boses na nagputol sa kanyang pagninilay. Excuse me sir, ayos lang ba kayo? Tumingin si Carlos at nakita ang isang babae na nakatayo malapit. Tila malapit na itong mag-30 taong gulang. May mabait na mata at may hinahong ngiti. Nakasuot siya ng kaswal na damit, pero may taglay na tahimik na kariktan. May dala siyang maliit na bag na tila puno ng groceries. Tumayo si Carlos. Pilit pinapanitili ang kanyang composure.
Oo, salamat. Nagpapahinga lang kami sandali. Tumingin ang babae kay Lucas na masayang naglalaro pa rin sa mga swing. Napansin ko kayo kanina habang naglalakad. Mukhang pagod na pagod kayo. May tutulong ba ako? Nag-atubili si Carlos. Ayaw niya namang maging mabigat sa isang estranghero at sabihin dito ang kanilang mga problema. Ayos lang kami, salamat. Masyado lang talagang naging mahaba yung araw namin. Lumalambot ang mga mata ng babae sa pag-unawa. Ay, by the way, ako nga pala si Emma. Nakatira lang ako dyan sa kanto. Kung kailangan nyo ng lugar para magpahinga o makakain, malugod kayong pwedeng pumunta sa bahay namin. Naramdaman ni Carlos ang bukol sa kanyang lalamunan dahil sa kabaitan ng babae. Matagal na mula noong may nag-alok sa kanila ng ganoong kagandahang loob. Salamat, Emma. Napakabuti mo pero ayaw naming maging pabigat. Umiling si Emma. Hindi nawala ang kanyang ngiti. Ano ka ba, walang problema. Palagi akong naniniwala na kung meron namang magagawang paraan at makakatulong ka sa kapwa, bakit hindi mo gawin? Bukod pa dun, sobrang pagkain ko. Magandang may kasama. Tumingin si Carlos kay Lucas na ngayon nanonood sa kanila mula sa swing. Alam niyang kailangan nila ng pahinga at maayos na pagkain. Nilunok ang kanyang pride, tumango siya. Sige, salamat. Sobrang pinapahalaga namin yung kabutihang binibigay mo sa amin ngayon. Nagliwanag ang mukha ni Emma. Ayos, tara sumunod kayo sa akin, malapit lang naman. Habang papunta sila sa apartment ni Emma, nakaramdam si Carlos ng kaunting pag-asa. Baka ito'y senyales na nagsisimulang magbago na ang kanilang sitwasyon. Nawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Lucas. Nararamdaman ang bagong determinasyon. Harapin man nila ang pagtanggi at hirap, nandyan pa rin ang kabaitan at pakikiramay sa mundo. At baka nga, ang maliit na kilos ng kabaitan na ito ay magdudulot ng mas malaking bagay. Dumating sila sa apartment ni Emma. Isang simple ngunit maaliwalas na lugar na puno ng init at liwanag. Agad na naghanda si Emma ng simpleng pagkain habang nag-aayos sina Carlos at Lucas. Habang kumakain sila, ikinuwento ni Carlos ang kanilang karanasan. Naramdaman ang ginhawa habang nagbabahagi sa isang nakikinig ng may pakikiramay na babae na si Emma. Mataimtim na nakinig si Emma. Ang kanyang puso ay nagmamalasakit sa kanila. Ang lakas-lakas niyo naman parehong mag-ama. Malumanay niyang sabi. Kitang-kita ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa. Sigurado akong gaganda rin ang mga bagay-bagay para sa inyo. Ngumiti si Carlos. Naramdaman ang alo ng pasasalamat. Salamat, Emma. Ang kabaitan niyo ay napakahalaga para sa amin ng anak ko. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang makatulog si Lucas. Ang pagod sa wakas ay bumalot sa kanya. Inalok ni Emma na manatili sila para sa gabi at malugod na tinanggap ito ni Carlos. Habang tinutulungan niyang matulog si Lucas sa makeshift bed na inihanda ni Emma, nakaramdam siya ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Carlos, iniisip niya ang bus driver at ang mga nangyari sa araw na iyon. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap pero determinado siyang ipaglaban si Lucas. Hindi niya alam, ang mga pangyayari sa susunod na araw ay magdudulot ng di inaasahang pag-ikot ng kapalaran na magpapatibok sa puso ng lahat ng kasangkot sa istoryang ito, kasama na ang taong nagtakwil sa kanila. Ang liwanag ng umaga ay unti-unti nang sumisilip sa mga kortina, nagbibigay ng mainit na sinag sa maliit na apartment. Nagising si Carlos sa tunog ng mga ibon na kumakanta sa labas ng bintana. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kaunting pagkalito, ngunit bigla niyang naalala ang mga nangyari kahapon. Tinignan niya si Lucas, namimbing pang natutulog. Ang kanyang maliit na mukha ay tahimik at payapa. Si Emma ay gising na, tahimik na nag-aasikaso sa kusina. Ang amoy ng bagong timplang kape at pritong itlog ay pumuno sa hangin, nagbigay ng isang komportable at masarap na atmosfera. Bumangon si Carlos. Inunat ang kanyang mga pagod na kalamnan at naglakad papunta sa kusina. Magandang umaga, bati ni Emma na may ngiti. Sana maganda ang tulog niyo. Magandang umaga rin, sagot ni Carlos. Kinukusot ang kanyang mga mata. Magandang tulog namin, salamat.
Napakabuti mo sa amin. Nagkibit balikat si Emma. Walang anuman. Malapit nang matapos ang almusal. Gusto mo ba ng kape? Tumango si Carlos nang may pasasalamat. Oo, salamat. Siguradong napakasarap niyan. Habang kumakain sila, tinanong ni Emma. Ano nga pala yung plano mo ngayon, Carlos? May lead ka na ba sa pwede mong pagtrabahuan? Bumuntong hininga si Carlos. Humigop ng kanyang kape. Naghahanap nga ako kahit saan pero mahirap talaga. Pero magpapatuloy lang ako sa paghahanap. Palagi naman sigurong may pag-asa. Tumango si Emma habang nag-iisip. May alam akong ilang mga tao sa bayan na baka makatulong. Tatawag ako pagkatapos ng almusal. Sa ngayon, magpahinga muna kayo ni Lucas. Kailangan nyo yon. Naramdaman ni Carlos ang damdamin ng pasasalamat. Salamat, Emma. Malaking bagay yun sa amin. Tatanggapin namin ang alok mo. Matapos ang almusal, tumawag si Emma sa ilang mga kaibigan habang naglalaro at nagpapahinga sina Carlos at Lucas sa maliit na sala. Ang halakhak ni Lucas ay pumuno sa apartment. Isang tunog na labis na pinapahalagahan ni Carlos. Pinapaalala nito sa kanya ang mas magagandang panahon at nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Emma na may pag-asa sa muka. Magandang balita, sabi niya. Nakausap ko ang kaibigan ko na nagpapatakbo ng isang construction company. Naghahanap sila ng mga bihasang manggagawa at handa siyang makipagkita sa iyo ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Carlos sa tuwa at pagkasaya. Talaga? Napakagandang balita nga yan. Salamat, Emma. Salamat. Ngumiti si Emma. Walang anuman. Ihatid kita doon. Maghanda na tayo. Habang naghahanda silang umalis, naramdaman ni Carlos ang isang bagong pag-asa. Ang kabaitan ng isang estranghero ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon at determinado siyang sulitin iyon. Dumating sila sa construction company kung saan ipinakilala si Carlos kay Mr. Hernandez, isang mabait ngunit mahigpit na lalaki na nasa 50 anyos na. Narinig niya ang sitwasyon ni Carlos mula kay Emma at handang bigyan siya ng pagkakataon. Ipakita mo sa akin ang kakayahan mo, sabi ni Mr. Hernandez. Iniaabot kay Carlos ang mga kagamitan. Tumango si Carlos. Ang kanyang mga kamay ay matatag habang nagsisimula siyang magtrabaho sa isang piraso ng kahoy. Komportable siya sa mga kagamitan. Ang kanyang mga kasanayan ay hinasa ng mga taon ng karanasan. Mataimtim na pinapanood ni Mr. Hernandez. Tumatango ng may pag-aproba habang ipinapakita ni Carlos ang kanyang galing. Impressive, sabi ni Mr. Hernandez sa wakas. Kita ko naman na magaling ka. Kailangan namin ng isang tulad mo sa aming team. Pwede ka bang magsimula bukas? Naramdaman ni Carlos ang pagdaloy ng ginhawa. Oo, syempre. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Ngumiti si Mr. Hernandez. Pasalamatan mo si Emma. Siya ang nagdala sa iyo sa aking atensyon. Magtulungan tayong lahat dito. Tumingin si Carlos kay Emma. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Emma. Binigyan mo kami ng pag-asa. Umiling si Emma. Mapagkumbabang ngumiti. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng bawat isa sa mga taong gustong tumulong. Masaya ako na nagtagumpay ito. Sa isang trabaho na sigurado na, naramdaman ni Carlos na nabawasan ang bigat sa kanyang balikat. Bumalik sila sa apartment ni Emma kung saan sinalubong sila ni Lucas na puno ng tawa. Papa, nakuha mo ba ang trabaho? Tanong ni Lucas. Ang mga mata ay kumikislap ng pag-asa. Lumuhod si Carlos at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Oo anak, nakuha ko ang trabaho, magiging maayos ng lahat mula ngayon. Ang kasiyahan at ginawa sa mukha ni Lucas ay nagbigay ng halaga sa lahat ng hirap. Ginugol nilang natitirang araw ng magkasama. Nagpaplano para sa hinaharap at nangangarap ng mas magandang araw na darating. Kinabukasan ng umaga, maagang umalis si Carlos para sa kanyang unang araw sa trabaho. Puno ng determinasyon at pasasalamat. Handa na siyang patunayan ng kanyang sarili at magbigay ng mga pangangailangan sa kanyang anak, anuman ang mangyari. Samantala, nagpasya si Emma na ihatid si Lucas sa paaralan at tapusin na rin ang ilan sa kanyang mga gawain.
Habang naglalakad sila papunta sa hintuan ng bus, nakita nila ang parehong driver ng bus noong isang araw, si Bill Simmons, na naghahanda para sa kanyang ruta. Napansin ni Emma ang pamilyar na bus at sandaling nag-alinlangan. Niisip kung dapat bang harapin ng driver tungkol sa nangyari. Pero sa Lucas, nang walang alam sa nangyari, hinila ang kanyang kamay, sabik na makarating sa paaralan. "Tara na po, Ma'am Emma," masayang sabi ni Lucas. Ngumiti si Emma sa kanya. Ang kanyang determinasyon ay lalong lumakas. "Sige Lucas, tara na." Pagpasok nila sa bus, tinignan sila ni Bill. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay hindi nagbago. Hindi niya nakilala sina Lucas, lalong-lalo na si Emma. At wala siyang alam na kilala siya ni Emma mula sa kwento ni Carlos sa kanya. Nakwento rin kasi ni Carlos sa babae kung ano ang numero ng plate number ng bus na minamaneho ng driver na nagtanggi sa kanila. Kaya naman sigurado si Emma na ito ang bus na hindi pumayag na pasakayin ang mag-ama. Matapos magbayad ng pamasahe ay humanap na ng upuan si Lucas at Emma. Pero ang kapalaran ay may paraan ng pagdadala ng mga bagay sa tamang landas. At ang mga pangyayari na nagsimula ay malapit ng umabot sa lahat ng kasangkot sa mga paraan na hindi nila inaasahan. Hindi alam ni Bill ng kabaitan na kanyang ipinagkait ay babalik sa kanya. Nagtuturo ng aral tungkol sa pakikiramay na talaga namang magtuturo ng leksyon sa kanya sa buhay na hindi niya malilimutan magpakailanman. Ang unang araw ni Carlos sa construction company ay naging mas maganda kaysa sa inaasahan niya. Masikap siyang nagtrabaho. Sabik na patunayan ng kanyang sarili at suklian ng kabaitang ipinakita sa kanya. Agad na kinilala ni Mr. Hernandez at ng ibang manggagawa ang kanyang kasanayan at dedikasyon. Kaya't naramdaman ni Carlos na siya ay malugod na tinanggap at pinapahalagahan sa kanyang trabaho. Sa pagtatapos ng araw, nakaramdam si Carlos ng bagong layunin at pag-asa. Samantala, nasanay naman na sina Emma at Lucas sa kanilang araw-araw na gawain. Napalapit na si Emma kay Lucas at natutuwa siya sa kanilang oras na magkasama. Ang paaralan ni Lucas ay malapit lamang sa kanilang tinitirhan at araw-araw sinasamahan siya ni Emma upang masiguradong siya ay ligtas. Isang umaga, habang naghihintay na naman sila sa hintuan ng bus, napansin ni Lucas ang pamilyar na bus na papalapit. Hinila niya ang kamay ni Emma ng excited. "Tignan niyo po, Ma'am Emma. Ito rin po yung bus na sinakyan natin nakaraang araw, oh." Ngumiti si Emma sa kanya. Pero sa loob niya ay nakaramdam siya ng kaunting kaba. Hindi niya nakalimutan ang nangyari sa bus driver na si Bill Simmons at nagtataka siya kung naaalala ba nito ang bata. Habang huminto ang bus at bumukas ang mga pinto, sumakay muli sina Emma at Lucas. Bumati ng magalang kay Bill. Sa pagkakataong ito, tila mas matagal tinignan ni Bill si Lucas para bang sinusubukang maalala kung saan nakita ang pamilyar na mukha. Habang nakaupo sila, masayang nagkwento si Lucas tungkol sa kanyang araw sa paaralan at ang mga kaibigan niya. Nakikinig si Emma, ngunit ang isip niya ay bumabalik sa driver. Dito niya nga napagpasya ang oras na para harapin ang nangyari. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Carlos at Lucas. Kinahaponan matapos ihatid si Lucas sa paaralan, nagtungo si Emma sa bus depot. Naghintay siya hanggang matapos ang shift ni Bill at nilapitan siya habang bumababa ng bus. "Mr. Simmons," tawag ni Emma. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Lumingon si Bill. Nagulat na makita siya. "Oh, may tutulong ba ako sa'yo?" "Ako nga po pala si Emma." Paninimula ni Emma. Iniaabot ang kanyang kamay. "Nagkita na po tayo dati kahit hindi mo siguro ako naaalala." Kinamayan siya ni Bill. Ang ekspresyon nito ay puno ng kuryosidad. "Okay, naintindihan ko. So, ano ang matutulong ko sa iyo ngayon?" Huminga ng malalim si Emma. "Ilang araw nang nakalipas, hindi mo pinasakay ang isang tatay at anak niya dahil wala silang sapat na pera. Ang tatay na iyon ay ang kaibigan ko, si Carlos, at ang anak niya ay si Lucas. Gusto kong pag-usapan ang nangyari." Bahagyang nanigas ang mukha ni Bill. "Ang patakaran ay patakaran, miss. Hindi ako pwedeng gumawa ng eksepsyon dahil wala lang silang pera." "Naiintindihan ko po yun," sabi ni Emma.
Ang tono ay banayad. Pero minsan po, kailangan nating tignan ng mga tao sa likod ng mga patakaran at mga batas na sinusunod natin. Nawala ng trabaho si Carlos at nahihirapan siyang magbigay para sa kanyang anak. Wala silang pera noong araw na iyon, pero kailangan nila ng tulong. Dahil sa desisyon mo, napilitan silang maglakad ng malayo kahit pagod na sila. Halos may himatay ang bata sa pagod. Nanlilisik ang tingin ni Bill. Okay, Bis, ganito. Unang-una, hindi ko kailangan ng leksyon. May trabaho ako at sinusunod ko ang mga patakaran. Kung gagawa ako ng exception para sa isa, kailangan kong gawin yun para sa lahat. Ngayon, kung wala ka ng iba pang sasabihin, mas mabuti pang umalis ka na. Nagulat si Emma sa biglang pagsusungit ng lalaki. Hinihingi ko lang ang konting pag-unawa. Hindi naman masamang maging mabait ha. Sumimangot si Bill. Pag-unawa? Kabaitan? Hindi niyan babayaran ng mga bayarin ko. Sa tingin mo ba sapat na yan para mabayaran yung mga bills ko? Sige na, umalis ka na. Umatras si Emma. Nagulat sa galit ni Bill. Sige, pero tandaan mo, ang kabaitan ay laging bumabalik. Nang marinig ito ni Bill ay namura niya pa si Emma. Kaya naman siya na mismo ang naglakad papalayo. Iniwan si Emma na nakatayo roon. Nararamdaman ang halo ng pagkabigo at kalungkutan. Lumipas ang mga araw at patuloy na nagtrabaho ng mabuti si Carlos sa construction company. Siya'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon at determinado siyang magbigay ng mas magandang buhay para kay Lucas. Samantala, patuloy na sumuporta si Emma. Madalas na nagdadala ng pagkain at nakikisalamuha sa kanila. Isang gabi habang pauwi si Carlos mula sa trabaho, nagdesisyon siyang dumaan sa isang tahimik na bahagi ng bayan. Habang papalapit siya sa isang abalang intersection, napansin niya ang isang babae at isang batang lalaki na naghihintay na tumawid. May pamilyar sa kanila pero hindi niya maalala kung saan niya sila nakita. Samantala, nagmamaneho si Bill Simons ng kanyang karaniwang ruta. Habang papalapit siya sa intersection, napansin niya ang babae at batang lalaki mula sa malayo. Tumibok ang kanyang puso nang makilala sila. Ito kasi ang kanyang asawa, si Mary, at ang kanilang anak na si Tommy. Napangiti siya habang nakikita silang nakatayo roon. Pero agad na napalitan ng takot ang kanyang ngiti nang mapansin ang isang sasakyan na mabilis na paparating, diretso patungo sa kanila. Tumibok ng malakas ang puso ni Bill habang pinapanood niya mula sa bus ang nangyayari. Gusto niyang sumigaw ng babala pero masyado nang malayo ang bus. Bago pa man mabangga ng sasakyan ng mga ito, nakita niya ang isang tao na tumatakbo papunta sa kanyang mag-ina. Samantala, mabilis din naman ang takbo at tibok ng puso ni Carlos nang mapagtanto niyang papunta ang sasakyan sa babae at bata. Bubungguin na sila nito. Kaya naman hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya papunta sa kanila. Sumisigaw ng babala. Nabatingin ang babae sa takot. Huli na nang mapagtanto ang panganib. Hindi na nga rin makagalaw ang bata sa takot. Nakarating si Carlos sa kanila sa tamang oras. Itinulak sila sa gilid para maiwasan ang sasakyan. Ang impact ay nagpatilapon kay Carlos sa lupa at naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan habang bumabagsak siya sa kalsada. Huminto ang sasakyan sa malayo at tumakas ang driver. Iniwan ang kaguluhan sa kanyang likuran. Ang babae at ang kanyang anak ay nanginginig pero walang sugat. Salamat sa mabilis na pag-iisip at pagkilos ni Carlos. Habang nakahiga si Carlos sa lupa, sinusubukan niyang makahinga. Lumuhod ang babae sa tabi niya. O Diyos ko, ayos ko lang po ba? Niligtas mo kami. Napangiwi si Carlos. Pilit na bumangon. Medyo sugatan lang. Ayos lang ba kayo ng anak mo? Okay kami, salamat sa iyo, sabi ng babae. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang muka. Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan. Sa sandaling iyon, si Bill Simmons, ang bus driver ay tumakbo papalapit. Ang mukha ay maputla sa pagkabigla. Mary, Tommy, anong nangyari? Lumingon si Mary kay Bill. Iniligtas kami ng lalaking to, Bill. Tinulak niya kami sa tamang oras. Tumingin si Bill kay Carlos. Hindi makapaniwala. Ikaw, iniligtas mo ang asawa at anak ko. Mahinang tumango si Carlos. Masaya po akong okay sila.
Napuno ng luha ang mga mata ni Bill. Pasensya na. Naalala kita. Ikaw yung tatay ng batang hindi ko pinasakay sa bus. Pasensya na at hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Pero kahit ganun ay niligtas mo pa rin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mahinang ngumiti si Carlos. Minsan, kailangan lang natin magtulungan kahit ano pa man ang nangyari. Dumating ang ambulansya at dinala si Carlos sa ospital. Malubha ang kanyang mga sugat pero hindi nakamamatay. Wala ring sugat sina Mary at Tommy. Salamat sa kabayanihan ni Carlos. Nanatili si Bill sa tabi ni Carlos. Nararamdaman ang halo ng pagkakasala, pagkakonsensya at pagpapasalamat. Sa mga susunod na araw, regular na binibisita ni Bill si Carlos sa ospital. Nagdadala ng pagkain at kasama. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin at ang kanilang mga pag-uusap ay lumalim. Puno ng bagong respeto at pag-unawa. Nang ma-discharge si Carlos, inalok ni Bill na ihatid siya pa uwi. Alam ko na hindi ko na kayang bawiin ang nagawa ko pero gusto kong makatulong sa iyo at kay Lucas sa abot ng aking makakaya. Malugod na tinanggap naman ni Carlos ang alok. Salamat Bill, malaking bagay ang kabaitan mo. Pagdating nila sa apartment ni Emma, tumakbo si Lucas palabas upang salubungin ang kanyang ama. Papa, ayos ka lang po ba? Mahigpit na niyakap ni Carlos ang kanyang anak. Ayos lang ako anak. Magiging maayos ng lahat. Pinanood ni Bill ang muling pagsasama ng mag-ama. Nararamdaman ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Napagtanto niya na ang kabaitan at pakikiramay ay mas makapangyarihan kaysa anumang patakaran o regulasyon. Simula sa araw na iyon, nangako siyang magtatrabaho na may bagong pananaw. Isa na pinapahalaga ng pagkatao kaysa sa mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Ang mga pangyayari sa mga araw na iyon ay nagbago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Sina Carlos, Lucas, Emma at maging Bill ay pinag-isa ng tadhana. Nagturo sa kanila ng mahalagang mga aral tungkol sa pakikiramay, kabayanihan at kapangyarihan ng kabaitan. Unti-unti ngang bumabalik ang lakas ni Carlos. Salamat sa suporta ng kanyang mga kaibigan at sa regular na pagbisita ni Bill. Si Emma ay lagi ring nandyan. Ang kanyang kabaitan at init ay nagsilbing nakakaginhawang presensya sa panahon ng pagpapagaling ni Carlos. Palaging nariyan din si Lucas. Ang kanyang masayahing diwa ay nagpapasigla sa lahat. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, bumalik na ang lakas ni Carlos. Bumalik siya sa trabaho sa construction company ngunit ngayon, ang kanyang mga gabi ay puno ng higit pa sa trabaho. Nag-umpisa na kasi silang gumugol ng mas maraming oras ni Emma. At lalong lumalim ang kanilang relasyon sa bawat sandaling magkasama. Madalas magdala ng hapunan si Emma at magkasama silang nag-uusap hanggang sa makatulog si Lucas. Isang gabi, habang naghuhugas sila ng pinggan, lumingon si Carlos kay Emma. Tila nag-iisip. Emma, alam mo, hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo. Naging sandigan ka namin ni Lucas. Ngumiti si Emma. Kumikislap ang mga mata. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Carlos. Masaya akong makatulong, bukod pa dun. Parang pamilya ko na kayo ni Lucas. Naramdaman ni Carlos ang init sa kanyang dibdib sa mga salitang iyon. Ganon din ang nararamdaman ko, Emma. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang lumapit ang kanilang relasyon. Gumugugol sila ng oras ng magkasama sa tuwing weekend sa pamamagitan ng pagpunta sa mga parke, pagluluto ng mga pagkain ng magkasama at pagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang nakaraan. Nalaman ni Emma ang tungkol sa yumaong asawa ni Carlos, si Maria, at kung paano ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa buhay ni Carlos. Sa kabilang banda, nalaman ni Carlos ang tungkol sa mga sariling pakikibaka at problema ni Emma, sa kalungkutan at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng sariling pamilya. Isang malamig na gabi ng taglagas, habang naglalakad sila sa parke, huminga ng malalim si Carlos. Kinukuha ang lakas ng loob. Emma, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin si Emma sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog. Ano yun, Carlos? Huminto siya at hinarap si Emma. Hawak ang kanyang mga kamay. Emma,
Nagdala ka ng napakaraming kasiyahan at katatagan sa aming buhay. Ang iyong kabaitan, ang iyong lakas. Malaki ang naging epekto nito. Hindi ko alam kung kailan nangyari pero nahulog na ang loob ko sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Emma. Ang puso niya ay punong-puno ng mga damdamin na hindi niya masabi. Carlos, ganoon din ang nararamdaman ko. Mahal din kita. Tumayo sila roon. Nagtitigan, tila naglalaho ang mundo sa paligid nila. Yumuko si Carlos at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang malambing at taos-pusong halik. Pinagtibay ang kanilang pagmamahalan na nabuo sa nakaraang mga buwan. Mula sa sandaling iyon, lalo pang namukadkad ang kanilang relasyon. Naging di mapaghiwalay sila. Ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa ay makikita sa bawat kilos at tingin. Si Lucas, na labis na napamahal na kay Emma, ay natuwa sa idea na magiging permanente siyang bahagi ng kanilang buhay. Isang gabi, ilang buwan ang lumipas. Nagpasya si Carlos na oras na para sa susunod na hakbang. Pinlano niya ang isang espesyal na hapunan sa paboritong restaurant ni Emma. Isang maliit at payapang lugar na madalas nilang pinupuntahan. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang pagkain, naramdaman ni Carlos ang halo ng nerbiyos at excitement. Pagkatapos ng dessert, hinawakan ni Carlos ang kamay ni Emma. Puno ng pagmamahal at determinasyon ng kanyang mga mata. Emma, nagdala ka ng liwanag at kasiyahan sa aking buhay. Hindi ko maisip ang inaharap nang wala ka. Kaya isang beses ko lang itong tatanungin. Emma, will you marry me? Napuno ng luha ng tuwa ang mga mata ni Emma. Yes, Carlos, siyempre naman. Isinuot ni Carlos ang isang simple ngunit eleganteng singsing sa kanyang daliri at nagyakapan sila. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at pananabik para sa hinaharap. Ang kasal ay isang maganda at intimate na seremonya. Ginanap sa parehong parke kung saan nila ibinahagi ang kanilang unang halik. Nagtipon ng mga kaibigan at pamilya upang ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Kasama si Bill na naging malapit na kaibigan at taga-suporta. Si Lucas ay tumayo ng may pagmamalaki sa tabi ng kanyang ama. Labis na natuwa nang makita ang kanilang pamilya na nagkakaisa. Habang nagpapalitan sina Carlos at Emma ng kanilang mga sumpa sa isa't isa, nangangakong magmamahalan at susuporta ng isa't isa habang buhay, walang matang tuyo sa mga bisita. Lahat ay lumuluha at umiiyak. Pareho silang dumaan sa maraming pagsubok at sa wakas ay natagpuan ng kaligayahan sa piling ng isa't isa. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasayaw sila sa ilalim ng kumikislap ng mga ilaw, bumulong si Carlos kay Emma. Salamat sa pagiging perpektong babae para sa akin. Sa lahat ng sakripisyo mo. Sa lahat ng pagmamahal, pag-intindi at pagtitiis. Mahal na mahal kita, Emma. Ngumiti si Emma, sumandal sa balikat ni Carlos. At salamat din, Carlos, sa pagbibigay sa akin ng panibagong dahilan para mabuhay. Para mabuo ang puso kong wasak. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga hamon at pagdurusa, ngunit magkasama natagpuan nila ang pag-ibig, pag-asa at isang hinaharap na puno ng pangako. Habang nagsasayaw sila buong gabi, napapalibutan ng mga mahal sa buhay, alam ni na Carlos at Emma na natagpuan nila ang kanilang totoong tahanan at pag-ibig sa isa't isa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para lagi pa tayong makagawa ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.